Mga giliw po naming taga-subaybay, ang nais kong ipaglingkod sa inyo sa pagkakataong ito ay pinamagatang ganap na ang hiwaga ng ating Panginoong Diyos. Tayo ang saksing buhay kung tayo ay nakakapanood ng mga balita sa pamamagitan ng telebisyon o kaya'y nakapagbabasa tayo ng mga pahayagan maging sa YouTube, ating nasasaksihan, ating nababalitaan ang mga nagaganap sa kasalukuyan nating panahon. Ano po ba ang ipinagpauna ng Panginoon na siyang ipinangako sa ating kapanahunan? Pakinggan po natin ang pahayag sa Gs 4. Ito ang nakasulat sa dating salin sa ang Biblia sa Tagalog, sa King James. Sa Apokalipsis 10:4, ito po ang sinasabi sa atin. At pagkaugong ng 7 kulog, ay isusulat ko sana, at narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng 7 kulog at huwag mong isulat. Ang pahayag sa atin, gaya po ng inyong narinig, pagkaugong anya ng 7 kulog, sabi ni Juan na sumulat ng Apokalipsis, isusulat ko sana, at meron siyang narinig na tinig mula sa langit na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinasabi na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng 7 kulog at huwag mong isulat. Ano po ang ibig sabihin ng sinalita ng Panginoon na tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng 7 kulog? Pakinggan po natin ang nakasulat sa Daniel 12:4. Ngunit ikaw, o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paroot parito at ang kaalaman lalago. Ano po ang ibig sabihin ng sinabi ng Panginoon na tatakan mo, isara mo ang mga salita, tatakan mo ang aklat? Ibig sabihin, sa panahon noong una, hindi ipinahihintulot ng Panginoong Diyos na mahayag ang kanyang mga hiwaga. Merong takdang panahon ng paghahayag ng Panginoong Diyos. Anong kahulugan? Anong katunayan? Kung ating mapapansin ang pahayag dito, hanggang sa panahon ng kawakasan. Hanggang sa panahon ng kawakasan. Kailan yun? Marami ang tatakbo ng paroot parito, ang kaalaman lalago. Anong kahulugan? O kailan? Anong katunayan na mayroong takdang panahon ng paghahayag ng hiwaga ng Panginoong Diyos? Ang katunayan, sinabi ng Panginoon, hanggang sa panahon ng kawakasan. Alin itong kawakasan na binabanggit na ito ang panahon ng paghahayag ng hiwaga ng Panginoong Diyos? Pagka ang kaalaman lalago. Pagka ang kaalaman lalago. Ibig sabihin, ang karunungan
malago, mataas ang uri. Sa panahon po natin ngayon, tayo ang saksing buhay. Sa digmaan pa lang dyan sa Russia, anong ginagamit na mga armas ngayon? Missiles. Sa panahon nung nung mga unang panahon na limbawa, noong unang digmaang pansanlibutan, hindi pa sila gumagamit ng mga missiles. Sa panahon ng ikalawang digmaang pansanlibutan, hindi pa sila gumagamit. At sa ikalawang digmaang pansanlibutan, wala pa yung mga cellphone na mga high-tech ngayon. Pero sa panahon natin ngayon, kahit saang bansa siya, pagka ang gamit mong cellphone, high-tech, nakakausap mo yung tinatawagan mo. Yan ang katunayan na totoo yung ipinangako ng Panginoong Diyos na ang kanyang sinabi hanggang sa panahon ng kawakasan, hanggang sa panahon na ang kaalaman lalago, mahahayag ang hiwaga ng Panginoong Diyos. Ano ang mahahayag na siyang maghahayag ng mga hiwaga ng Panginoong Diyos? Pakinggan natin sa Apokalipsis 17. Ito ang nakasulat. Apokalipsis 17. Kundi sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, pagka malapit ng siya'y humihip, kung magkagayoy, ganap na ang hiwaga ng Diyos ayon sa kanyang mabubuting balita na kanyang isinaysay sa kanyang mga alipin na mga propeta. Mga kapatid, ano ang katunayan na mayroong takdang panahon ng paghahayag ng Panginoong Diyos? Ang sabi sa atin, sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, pagka malapit ng siya'y humihip, kung magkagayoy, ganap na ang hiwaga ng Diyos na kanyang isinaysay sa kanyang mga alipin na propeta. Anong kahulugan ng pag-ihip? Pagka malapit na siyang humihip, hindi po yung ihip na alam natin, sapagkat ang Apokalipsis ito ay simbolikal. Pagka sinabing ihip, naghahayag po yan. Ibig sabihin, pagka malapit ng maghayag ang ikapitong gagamitin ng Panginoong Diyos, ganap na ang hiwaga. Ibig sabihin, kaalinsabay ng paglago ng kaalaman, paglago ng karunungan, diyan nga mahahayag ang ikapito na siyang maghahayag ng mga hiwaga ng ating Panginoong Diyos. Ano ang katunayan na mayroong mga ihahayag na hiwaga ng Panginoong Diyos? Sinasabi mga kapatid, anong katunayan na mayroong ihahayag na hiwaga ang Diyos na ang maghahayag ang ikapitong gagamitin niya? Pakinggan po natin ang pahayag sa 1:20. Ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ng 7 kandelerong ginto. Ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia at ang 7 kandelero ay ang 7 iglesia. Anong katunayan? Na mayroong hiwaga na ihahayag ang Diyos, na ang maghahayag ang kanyang gagamitin na ikapito, nakakasangkapan ng Panginoong Diyos. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ang hiwaga na iyong nakita sa aking kanang kamay na kandelero, nangangahulugan ang 7 kandelero, 7 iglesia. Ang 7 bituin, 7 kasangkapan ng Panginoong Diyos sa bawat kapanahunan ng iglesia. Kaya wala pong pagkakataon na ang iglesya'y natalikod o matatalikod.
ang iglesia mananatili. Bakit? Sapagkat ito ay binubuo ng 7 kapanahunan. Ngayon, anong panahon po natin ngayon? Yamang naganap na, umunlad na ang kaalaman, naging mataas na ang karunungan ng mga tao, huling kapanahunan po ng iglesia. Anong katunayan? Halos nagsusulputan, mga iniimbento ng mga tao. Kahapon lang napanood ko sa telebisyon dahil sobrang taas ng gasolina, merong Pilipino brother na nakaimbento na yung pinagprituhan na mantika, inihahalo sa gasolina, umandar yung kanya sasakyan bakit nagawa ng taong ito? Sapagkat sobrang taas ang gasolina ngayon. Bakit mataas? Kasalukuyang nagdidigmaan. Kasalukuyang nagdidigmaan ang Russia at Ukraine. Kaya mga kapatid, natutupad yung sinasabi ng Panginoong Diyos. Ano ang isa? Ano ang pangako ng Panginoon? Bakit pinalitaw ngayon ng Panginoong Diyos ang huling gagamitin niya, ang ika-7 kakasangkapanin niya sa ika-7 kapanahunan ng iglesia? Ano ba ang dahilan? Pakinggan natin. Dito sa 6:2, etong nakasulat mga kapatid. Pagkatapos ng 2 araw, ay muling bubuhay niya tayo. Sa 3 araw, ay ibabangon niya tayo. At tayo'y mga bubuhay sa harapan niya. Bakit? Sa panahon natin, natupad na ang ika-7 sapagkat malapit na Kaya kung hindi maawat-awat yung Russia na yan, baka yan ang panggagalingan ng ika-3 digma, ang pansanlibutan. Wala na sigurong pang-4 na digma ang pansanlibutan. Ika-3 digma ang pansanlibutan na. Bakit? Ano ang katunayan? Pakinggan po natin sa Apokalipsis. Ito ang pahayag sa atin. Meron po akong gustong ipapapansin dito sa 6:12 ng Apokalipsis. At nakita ko nang buksan niya ang ika-6 na tatak, ay nagkaroon ng malakas na lindol, at ang araw ay umitim na gaya ng magaspang na kayong buhok na maitim, at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo, at ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa gaya ng puno ng igos na isinasambulat ang kanyang mga bungang bubot pagka hinahampas ng malakas na hangin. At ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat kung nalululon. At ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mga mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya, ay nagsipagtago sa mga yungib, at sa mga bato, sa mga bundok. At sinabi nila sa mga bundok, at sa mga bato, mahulog kayo sa amin, at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan, at sa galit ng kordero. Mga kapatid,
ang napipinto pagka hindi maawat-awat ang Russia. Baka panggalingan niya ng ikatlong digmaan. Magaganap na yung pagbubukas ng ika-6 na tatak. Dito pa lang sa ika-6 na tatak hanggang sa unang tatak merong nagsasabi na ang nakasakay sa ganitong kabayo Antichrist. Wala po sa Biblia yan. Kaya marami pa ho tayong pag-aaralan. Nangahulog ang mga bituin sa langit. Ang sabi ng iba, mga bulalakaw. Ang sabi ng iba ay mga ganito. Kaya, subaybayan po natin. Ano yung mga bagay? Ano ba ang ibig sabihin ng mga bituin? Mahuhulog sila. Ano ba ang ibig sabihin na ang mga bundok maaalis sa kanilang kinatatayuan? Yung po bang mga literal na bundok na yan? Yan ho ba ang maaalis sa kanilang kinatatayuan? Ano ang ibig sabihin na ang buwan ay magiging tila dugo? Kaya sabi ho sa Osias, pagkatapos ng 2 araw, sa ikatlong araw ay ibabangon niya tayo. Pagkagagamit po tayo ng panukat hindi natin maiiwasang gumamit ng panukat. Ito yung meter Ito yung tinatawag na pointer, brother. Ito. Ito ang tinatawag na pointer. Marami ang nagsasabi na ang pagdating ng Panginoon 2004 and a half, wala pa, hindi pa nangyari. Marami ang nagsasabi 1914, hindi pa naganap. 2001, mga iba't ibang mga prediction, hindi naman nagaganap. Bakit po? Sapagkat hindi nila alam kung saan idadapo yung pointer. Halimbawa ito. Halimbawa pagka sinukat ko yung dito ba idadapo ito? Ito, dito ba o dito? Kasi dito pagka isinuot ko masagwa Pagka nanukat tayo ng pintuan, pagka doon, halimbawa, ito yung amba, pagka ganun ang sukat natin doon sa pintuan, hindi masasara. Kaya dapat alam po natin kung saan natin idadapo itong pointer na ito. Para maging tama yung ating panukat. Tandaan po natin, ang nakasulat sa 1:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Walang mababanal sa kamalian. Walang mababanal sa kamali ang aral. Kaya ang pangako ng Panginoon, pagka malapit ng iihip o maghahayag ang ikapitong gagamitin niya sa ikapitong kapanahon ng iglesia, magiging ganap ang tiwaga. Kaya sa mga susunod, ating pag-aaralan, kailan ba binuksan ang unang tatak, ang ikalawang tatak, ang ikatlong tatak, hanggang sa ikapitong tatak. Bakit? Sapagkat marami ang nagsasabi na ang mga nakasakay sa kabayo ang Antikristo. Tignan po natin ang mga banal na kasulatan. Kaya wala po tayong karapatan na magsagawa o magdagdag ng mga aral. Bakit? Sapagkat nalalapit na po ang ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Kailangan matiyak natin ang ating paglilingkod ay angkop o ibig sabihin nakatugma sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa panahon po ng pagdating ng ating Panginoon, marami ang magsasabi, tulad ng nakasulat sa Mateo 7:21, ang sabi niya, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano ang ipahahayag ng mga taong hindi papapasukin sa kaharian ng langit? Ang kanilang sasabihin ay, itutuloy po natin sa 22. Etong ikakatwiran po nila.
Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon. Hindi baga nagsipanghula kami sing pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Ano ang sasabihin ng Panginoon? At kung magkagay ipahahayag ko sa kanila, kailanman ay hindi ko kayo kilala, mangagsilay ko sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Kaya tiyakin po natin na yung ating paglilingkod sa ating Panginoon ay tatanggapin po niya, sapagkat napakasakit kung tayo ay itataboy niya. Kahit mga tuwiran tayo kung tayo ay nasa maling pananampalataya, kahit ano pa ang nagawa nating mga kababalaghan, mga maraming himala, hindi po yan ang basihan ng pagiging tapatin tayo sa langit, kundi kung ating gaganapin ang kanyang kalooban, ang kalooban ng Ama. Kaya sa susunod, ating subaybayan ang mga tatak at ang nalalapit na pagparito po ng ating Panginoon. Hanggang diyan, at maraming salamat at inaanyayahan ko po kayo na ating subaybayan ang mga pag-aaral natin ng kanyang mga salita upang ating matiyak, ating mapag-aralan, ating masubaybayan kung tayo ay nasa tamang paglilingkod sa Panginoon. At kung kayo po ay mayroong mga katanungan, ay napakaganda po, sapagkat ang sabi nga ho sa kasulatan, magtanong tayo, magsaliksik tayo, ating alamin ang katotohanan, sapagkat mababanal ang tao sa katotohanan. Hanggang sa muli, maraming salamat po.